Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng kalimutan ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa Panginoong Kristo at para maiwasan ng tukso at paggawa ng masama. At ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. Ito po ang mensahe. Mula sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 12 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Namamaalam na ang gabi at malapit ng magliwanag. Layuan nga natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoon ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyang kasiyahan ang nasa nito. Yan. Ang Panginoon Kristo yung paghariin natin sa ating buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyang kasiyahan ang nasa nito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9. Ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasukulaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Patuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 18. Ito ang mensahe. Ito ang sinasabi ng Espiritu. Sa inyo ng Espiritu, ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Pagpatuloy po ninyo sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 11 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Hindi maikakila ang mga gawa ng laman, pangangalin niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, panibugho, kasakiman, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagkasaya. At iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo, tulad ng una hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganong mga bagay. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating bahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po sa tema na manampalataya sa Panginoon Kristo upang maiwasan ang tukso at paggawa ng masama. So yan. Nais pong ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na sa mensahe niyang ito na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya mula sa Panginoon Kristo. Manampalataya tayo sa Panginoon Kristo para maiwasan natin yung mga tukso, maiwasan natin ang paggawa ng hindi mabuti. Manampalataya tayo sa Kanya at sundin natin ang Kanyang iniaral sa atin o iginibay niya sa atin. Particular ito ang Kanyang mensahe ito na tayo ay kailangan manampalataya tayo sa Kanya para maiwasan natin na tayo ay matukso, maiwasan natin na tayo ay makagawa ng masama. Yan. Dapat sa pananampalataya natin niyan, tayo ay ang sabi ng Panginoon sa Kristo, magitunay yung ating pag-ibig. Kasok lang man natin yung masama, pakaibigin natin yung mabuti. Yan. Dapat maging totoo yung ating pagmamahal na Kanyang kautusan, inaaral sa atin, at kasok naman natin yung gawang masama. So kung nasusuklan tayo, hindi tayo gagawa ng masama, hindi tayo matutusok sa masama. At espiritu yung gawin natin patnubay. So kung tayo ay mapatnubayan ng espiritu, mapatnubayan tayo ng Panginoon Kristo,
So may iwasan natin yung makapitan ng laman. So ano ba yung makapitan ng laman? Siyempre yung tayo ay pagnanasa ng ating katawan. So mamaya natin babanggitin yan. So kaya wag nating pag-ibayuhin yung pita ng laman, kundi yung gabay ng Espiritu, gabay ng Panginoon Kristo ang ating isabuhay o yung spiritual na pamumuhay nga mula dito sa gabay nito ng ating Panginoon sa Kristo iniaral sa atin. So yung pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo at iniaral na sa atin, yun ay pamumuhay spiritual. So ganyan tayo namumuhay at nananampalataya sa Panginoon Diyos, sapagkat Espiritu ang Diyos, mamananampalataya tayo according sa pamamagitan ng Espiritu. So kaya yan ang nais ng banal na Panginoon, mamuhay spiritual para maiwasan yung makapitan ng laman. Ano ba yung makapitan ng laman? So, sa pamamagitan na halimbawa, yung pangangano niya, yan, gano'n. Karimaring-maring na pamumuhay, yung masamang pamumuhay, kahalayan, yan. So, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan, mga pangkukulam, pagkapot, pagkagalit. So, yan yung pamumuhay na makalaman. O, na tayo ay yung hatred, yan, palibugho, kasakiman, yan. Pagkabahagi, yan. At hindi marami pang iba na kagaya niya na yan ay makalaman. Yung ninanasa ng ating katawan. Pag-ibig natin na tayo yung masakiman, yung mahilig tayo sa lapi, yan, mga gano'n. Tayo ay sayang sa pera, mga tipo ganyan. Gusto mo tayo lang ang mayaman, parang mga gano'n. Gusto mo, ikaw lang yung gusto mo, ikaw lang yung makapangyarihan. Yan. Gusto mo, ikaw lang yung sinusunod. Gusto mo, ikaw yun na kumukontrol. Yun ay nasa ng ating katawan. Gusto mo, lamang ka. Gusto mo, nakakataas ka. Mayabang ka. Mga ganon. So, yung mga ganong mga bagay, pita ng laman ay yan yung madaling matukso o madaling gumawa ng hindi mabuti. So, kung tayo ay madaling matukso at yun ay yung mga paggawa ng yan ay mga at particular itong mga pita ng laman na paggawa ng hindi mabuti, kagaya yung pangangalo niya, kagaya ng iba't ibang mga kung paano tayo yung kariyong-maring na pamumuhay, yan, namumuhay tayo ng ganyan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakukulab yung mga gawa na yan, pagkagalit. So, yung mga yan na ginagawa natin at yung ninanasa ng ating katawan ay maiwasan natin para hindi tayo matukso na kung ano yung ating mga nararamdaman. Halimbawa, tayo nagugutom, so madali tayo nagugutom. Tayo ay yung kung tayo nagiging sakim, ibig sabihin, madali tayo natutukso kung tayo ay mahilig sa yung pita ng laman tayo. Gusto natin maginawa buhay natin. So nagiging sakim tayo, nakagawa tayo ng kasakiman dahil doon sa pita ng laman natin na tayo ay mula doon sa tayo ay nagnanasa ng mga bagay, tayo ay gusto natin magandang pamumuhay. But gumagawa tayo ng masama at yung pita na naman ay pinag-iiral natin na tayo ay na maging sakim dahil nga gusto natin ay tayo ay maganda at magaan ang pamumuhay, ba't hindi natin pagsikapan, di ba? So mga ganung bagay na gusto ng katawan natin na dapat natin kontrolin. So we have to control our body, yung pita ng laman, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Kristo at pagtupad doon sa kanyang kalooban. So particular na ito na paano ba tayo makapamumuhay spiritual at ano ba yung pita ng laman at dapat aniiwasan at may mga gawang masama. So yan, simple. So hindi na bago sa atin kung ano yung mga gawang masama. But yung ibang tao kasi ay yung mga bagay na yan ay hindi masama sa kanila. Normal sa kanila yun, mabuti sa kanila yun. But yung masama na dapat nating iwasan ay yung sinasabi at inaaral ng ating banal na Panginoon Diyos. So mayroon kasi mga masama, hindi naman masama sa kanila yun. Diba? Yung aside from yung paglabag sa batas, aside yung hindi paglabag sa batas, hindi masama sa kanila na mayroon silang ginagawa gano'n. So, pero masama sa Panginoon Diyos yun. Hindi, halimbawa, salbahe ka doon sa mga, halimbawa, may sakit, mayroon mga kapansanan sa pag-iisip, ayaw mong tumulong. So, yun ay masama sa Panginoon Diyos. Hindi yun nakaliligtas ng ating pamumuhay. So,
aside from mga paglabag sa batas, malinaw naman yung paglabag sa batas, di ba? So, masama na hindi mo rin susundin yun. Pwede ka rin hindi rin ka lulugan ng Diyos kung hindi ka sumusunod sa batas. Aside from yung mga batas na naiipasa na for general, hindi naman maka-Diyos naman. Ayaw naman ng Diyos doon sa batas na yung maaaring maipatupad in a general legal para sa lahat. Pero pwedeng hindi maaaring sundin, pero hindi mo nilalabag yung batas, pero ikaw ay maka-Diyos, kagaya noong halimbawa contraceptive, mga ganon tipo na pwedeng hindi sundin ng mga Kristiyano Katoliko, pero ikaw ay sumusunod sa Diyos, hindi ka naman lumalabag sa batas. Iba lang yun kasi parang paggamit lang ng contraception yun. So pinapayagan lang, pero usually hindi dapat papayagan kasi na parang, abortion. Pinapayagan din ng abortion, pero legal na mag-abort ka. Pero hindi, sa Panginoon Diyos, hindi po pwede yun kasi kahit dugo pa yun, tinuturing na tao na yun pag nabugo yun. Diba? So kung mapatay ka, respeto mo yung buhay. Ganon. So ngayon ay dapat ay tayo ay iwasan natin yung gawang masama at hindi tayo dapat yung katawan natin hindi tayo natutokso like sexuality. So natutokso tayo sa halimbawa mga usapin sexual, yung mga ganyan, usapin niya ng pera, nakakatukso ang kapangyarihan, di ba? So natutokso tayo diyan ng mga demonyo, ng mga ginagamit ng mga tao. Halimbawa, ikaw ay naghihirap, so tutoksuin ka na bibigyan ka ng pera pero gagawa ka ng masama. Ganito ang gagawin mo. Halimbawa, magkakapera ka ng marami pero illegal ang gagawin mo. Or papatay ka ng tao. O ganito kasama ang gagawin mo, bibigyan ka niya ng pera. O luluhod ka sa Diyos, kagaya ng pagsubok na ginawa ng demonyo sa Panginoon sa Kristo. Nung siya ay kagutuman, yun ay makikita mo na kung ikaw ay naghihirap, nagugutom ka, so yung tatlong yung kapag pinangako sa iyo ng demonyo yun, maaaring kapitan mo yun. So yung mga tukso niya dapat naiiwasan mo. Yung mga tukso na gano'n, na nagiging problema sa ba nagugutom ka, gusto mo nang tutuksoin kanya ng kayamanan, di ba? Mga gano'n. Ang Panginoon sa Kristo may kapangyarihan lang kasi kaya natukso niya na gawing tinapay yung bato, di ba? At bibigyan siya ng kayamanan. O gawin mo ang bagay ito para ikaw ay parang inuuto siya. O sige, tumalong ka para aning ganong mga anghel. Protektahan ka, di ba? Mga ganong mga bagay. So, kaya tayo ay maging matalino at hindi tayo matukso sa mga bagay na hinihingi ng ating katawan. Kaya ba, naghihirap ka para bigyan ka ng pagkain, yung itong gawin mo, sabi ng demonyo. O hindi kahit ka nung tao, sige, para makaahon ka dyan, gawa tayo ng illegal. Ano mo, bagay itong bagay yung gawin natin para makaahon tayo sa hirap. Magaan ang pera, di ba? Tinutukso ka para ikaw ay magkapera sa madaling paraan. Ganon, dahil nagugutom pa, naghihirap ka. So, may iwasan mo yung mga tukso na yan mula sa pera, pagkain, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon Diyos, isinasaalang-alam mo Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at ang iyong espiritu, kaligtasan, at ang pamumuhay na ito. Unang-una, di mo lang. Kagaya din ng paglabag sa batas, iwasan mo makalabag sa batas, at syempre, kung nananampalataya ka, hindi ka gagawa ng masama, maliit hanggang malaki. From that ng mga tukso na nangyayari sa iyo, at gagawa ka ng masama. So, yun, di ba, na alabagin mo yung batas, or pinag-uutos ng banal na Panginoon Diyos, diba? So, kaya kung sa pamamagitan ng ating mga nakaraan na mga gabay na gagabayan kayo kung paano minomold ng ating isip at puso ng banal na Panginoon Diyos, ayon dapat ang ating gawin. Mula dito sa ngalan ng mabuting balita na halimbawa, mula dito sa tukso, ano ba yung pagmumold ng ating isipan para tayo ay makaiwas sa tukso, yung mamubuhay ka, makaisip ko rin paano, maging mapagbigay ka sa sarili mo, mabait ka, makatuwid ka, mabait ka, matyaga ka, mapagbigay ka, mapagmahal ka. So yan yung pagmamold ng ating isip at ng ating puso't isipan para maiwasan natin yung gawang masama at matukso tayo dun sa mga bagay na makagawa ng masama. Maiwasan natin. Makokontrol natin yung mga sarili natin. From that na, hindi pa na sa pagbibigil, may pagmamahal ka sa kapwa mo, sinasaalang-alam mo Panginoon Diyos. Ikaw ay nanampalataya sa Kanya, dumadalangin ka sa Kanya. Kasi kapag dumadalangin ka, aside from abiding yung mga utos niya, siyempre, kasama yung kapangyarihan niya, tutulungan ka niya, maiwasan mo yung mga bagay na yun. Aside from how you abide
doon sa mga inaaral niya. Halimbawa, sabi niya magpigil ka sa sarili mo. So yung kontrol mo yung sarili mo. Habang mayroong nakahain ng mga sexing babae sa harapan mo, kinukontrol mo yung sa sarili mo na paglasaan mo sila. Diba? O gawa mo sila ng masama. So ngayon ay tinutulungan ka ng banal na Panginoon para maiwasan mo yun from the abiding the guidance. So yun. Diba? Hindi maiwasan magawa ng masama from the tukso pa lamang ay ikaw ay hindi na makagagawa ng masama. Kaya in faith in Christ, so nananalangin ka sa Kanya at sinusunod mo yung kalooban niya, so yun, maiwasan mo yung mga ganyan na mga hinihingi ng iyong katawan na matutukso ka ng mga nasa paligid mo, gagawa ka na ng masama. So maiwasan natin yan from that gabay sa atin na makamamuhay tayo ng spiritual, panampalataya sa Panginoon Diyos, at tayo ay yung mold of our mind na tayo ay ganon mag-iisip, ganon yung ating puso. So ma-avoid natin yung tukso at paggawa ng masama. And particular na sinasabi, ano ba yung hinihingi ng makalaman, di ba? Ramdam naman natin sa ating mga sarili, at particular itong ginagayad ng ating mabuting balita na nagagalit tayo, naggawang masama na tayo ay magalit at nagagalit na tayo, di ba? So, natutukso ka na magalit, at kung magalit ka, gumagawa ka na ng masama kung ang paggalit mo ay mayroong ikaw ay nagiging magagalitin, parang gano'n. At naging gawang masama na pagiging magalitin mo, at hindi ka basta yung paggalit mo ay nakukontrol mo how to pangaralan mo yung mga tao, mga tipong gano'n. But hindi ka dapat gagawa ng masama kung magalit. Pero kung ikaw nagiging magagalitin, na yan ay naging pitan ng laman sa emosyon mo, so talo ka, na titempt ka, mas lalong kung gagawa ka pa ng higit pa sa pagkagalit, yun ang mas mabigat doon. Kung magalit ka, papatay ka, mananakit ka, whatsoever na gagawin mo. So yun ang mabigat doon. From that temptation at iba't ibang mga temptation, ay iwasan mo agad sa pamamagitan ng mold ng isip, puso, at partikular na mga gabay na ikaw ay iwasan mo yung mga ganyang masama. Generally, yan, mabait ka dapat. So yan, yung mold sa'yo, maging mabait ka, makatuwiran ka, yan. At iwasan mo yung ganito mga bagay na yan. Be spiritual and wag yung worldliness, yung mga sanlibutan. Kaya, so yan ang dapat nating panatilihin sa ating mga sarili, na tayo ay yung pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo to avoid yung tukso at yung paggawa ng hindi mabuti. So may pananampalataya tayo mula pagtupad ng kalooban niya, doon pa lamang naiwasan natin at syempre yung tulong ng kanyang kapangyarihan, tayo yung gagabay na to avoid natin. So kung tayo nananampalataya, syempre at ipinipigil ng ating mga sarili, ay tutulungan niya tayo. Mayroong kapahamangan na maaaring dumating sa iyo. So may iwasan mo na ikaw ay away, kung ginukulpi ka, may iwasan mo, ikaw ay tutulungan naman na ng Panginoon. So may iwasan mo yun, iadya ka, di ba, kung nananampalataya ka, iadya ka sa masama, mga tipong gano'n, iadya ka sa mga bagay-bagay na hindi mabuti. O nangyayari siya para magalit ka sa Diyos, magalit ka sa kapwa-tao, nasama ka. So yun ang mabigat ng mga ilang mga tukso. Aside from iba pang mga gawain ng masama kapag naghihirap ka na. Yan. Diba? So paano ka matutulungan naman na Panginoon sa kanyang kapangyarihan pag ikaw ay nananampalataya sa kanya? Aside from napipigil mo yung sarili mo, magnakaw, mang-hold up, iba't ibang bagay o illegal na bagay para magkapera ka. So ngayon, anong gagawin ng banal na Panginoon sa kapangyarihan para magabayan ka? Siyempre, mumulat niya yung ibang tao, kagaya ng ginagawa natin, nagmumulat ng ibang tao na sa pag-ibangay, tutulong sa iyo. May magandang loob. Yung pamalaan na mumulat, tutulungan ka para makaahon ka, na mapapakain ka. Di ba? So may iwasan mo yung paggawa ng masama. Generally, kaganda yung pamalaan mo, may mga tao tutulong sa iyo, malalapitan mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos kung ikaw ay magiging matatag sa kahirapan mo na hindi ka gagawa ng masama. Ngayon, kapag natukso ka, just because nagugutom ka, talo ka. Kasi kapag gumawa ka ng masama, hari ka makulong, nagkakasala ka sa Diyos, nakagawa ka ng masama. Kaya, iwasan natin. Para maiwasan natin, magkaroon tayo ng faith at umasa tayo na tayo ay sa Panginoon Diyos, na tayo ay tutulungan niya sa ating kung ang nagiging problema mo yung kahirapan,
tutulungan niya tayo doon sa ating kahirapan para tayo ay hindi gumawa ng masama. Manampalataya tayo ng lubos at sa buhay natin yung gabay ng maka-spiritual para hindi tayo na, kung maka-spiritual ka kasi hindi ka magiging maka-material na bagay, parang yung gusto mo, gugutom ka o gusto mo mayaman ka, gusto mo mag-aara ang bahay mo, yun, naiingit ka, parang gano'n, na nakatawa mo. Kasi gano'n yung bahay mo, natutokso ka, diba? Na yung tukso as in, niloloko ka na ikaw ay gano'n mahirap. So ngayon nakakaisip ka ng masama because of that. But kung mananampalataya ka niya sa Panginoon Diyos, tutulungan ka niya na makapag-isip ng magandang bagay o may tutulong sa'yo para makaahon ka doon sa buhay na yun. Kung mapagsisikapan mo, may gagapang mo ang buhay mo, makapag-aral ka, makapag-employ ka, mag-negosyo ka. So, you will be good. Diba? Hindi sa kung magitan ng masama, gagawin mo para magkaroon tayo sa mga ganung bagay na ikaw ay natutokso. Maraming bagay na nakatutokso sa ating situation para may iwasan mo yan. So yan, you need to have faith and abide the good news. Ilan lamang yan na ating iginabay sa inyo kung tayo ay para may iwasan natin yung mga gawang masama. Wala sa pita ng laman yan. Kagaya na nabanggit natin na at how we live. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized Promotion sa ating bumabahagi ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at patuloy niyong isabuhay ang mga gabay na ito ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon Hesus Kristo o yung mabuting balita na yan ating binabahagi. At muli, sana tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Hesus Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria ng kanyang gabay ng presensya o sign ng kanyang alibragan at gabay ng kanyang mga pagbibilagro o iba't ibang mga himala at kayo ay humiling sa ating banal na Panginoon Diyos sa Panginoon Hesus Kristo, banal na Espiritu sa tulong ng banal na Santa Maria na sa ating iba't ibang mga nais sa ating buhay. Yan. Lalo na kung tayo ay ginabayan tayo ng kaliwanagan man o hindi. So kung ginagabayan tayo ng kaliwanagan, humiling tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. Kung hindi man, tayo humiling sa ating banal na Panginoon Diyos na iba't iba niyang mga pagpapala sa atin. Maliban dyan, doon sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa. May iwasan natin yung hidbaan, hindi pagkakaintindihan na uwi sa karasan, awayan hanggang sa digmaan. Bagkos, kung nagkakaisa ang bawat mga reliyon, makagagabay tayo sa bawat pamilya, community, buong bansa at buong mundo. Iiral yung kapayapaan, pagkakasundo-sundo, yan, at iba't ibang mga mabuting aral ng ating mga reliyon, pamamahalan, pagtutulungan ng mga ganyan. So, at doon sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo magabayan ng ating banal na Santa Maria, maliwanagan kayo, at patuloy niyo pagpupulorin niyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon, Diyos mala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng paggabay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pag-ibayo natin, na mapag-ibayo natin ang ating pagbabahagi ng mabuting balita at pagpapalaganap nito at magbukulod natin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang iba't ibang mga ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang presensya mula sa banal na Santa Maria, presensya ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu, banal na Santa Maria, sa ating pagpapahagi ng mabuting balita. At paggabay sa mga kapamalaan na gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan sa pagsasabuhay sa kapamalaan ng mabuting balita at ito'y mamahalan ng mabuting balita. At yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo, kayo ay tumalima sa mabuting balita at mamahalan kayo ng mabuting matuwid. Tugunin niyo karapatan ng tao, patas ng justisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan, makikinabang sa inyong mabuting pamamahala, mamumuhay sila ay sa karapatan, mapayapa, maunlad. Sa gayon, mga pananampalataya sila ng lubos sa banal na Panginoon Diyos, wala banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Yan. Sa gabay ng mabuting balita. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Yan. Sana ay tayo patuloy na pagpalain ng Panginoon Diyos, ang bansang ito at ang buong mundo, at protektahan tayo at pagkalooban ng kapayapaan. At
sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita sa pang-araw-araw na pamuhay hanggang sa kaligtasang spiritual na maaaring isagawa ng ating manala Panginoon Diyos sa ating panahon or mga darating pang panahon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.